Pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan. Learning Competency 1A, nakapagpapahayag ng mga paraan sa pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan. Magandang araw, grade 7. Bago tayo magsimula, isipin muna natin ito. Sa bawat komunidad may mga tao na gumagawa ng kanilang tungkulin, tulad ng ating mga guro na nagtuturo, mga pulis na nagbabantay sa ating kaligtasan, mga doktor na nag-aalaga sa mga may sakit, at syempre ang ating mga magulang na nagtatrabaho para matustusan ang ating pangangailangan. Pero, naisip niyo ba kung ano ang mangyayari kung may isang tao na hindi ginampanan ang kanyang tungkulin? Paano maaapektuhan ang lahat? Kapag ang guro ay hindi nagturo, paano matututo ang mga bata? Kapag ang pulis ay hindi nagbantay, paano kung may mangyaring masama? Kaya mahalagang maintindihan natin kung gaano kahalaga ang bawat tungkulin. Ngayon, tatalakayin natin ang mga paraan ng pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan. Pero bago yon, mahalagang maunawaan muna natin ang kahulugan ng salitang tungkulin. Ano nga ba ang tungkulin? Ang tungkulin ay mga gawain o responsibilidad na inaasahan na gawin ng isang tao upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran sa isang pamilya, paaralan o komunidad. Para itong misyon mo sa buhay bilang kasapi ng lipunan. May dalawang uri ng tungkulin. Una, legal duties. Nangangahulugan itong mga obligasyong itinakda ng batas at may parusang legal kapag sinuway. Mga halimbawa nito ay pagbabayad ng buwis, pagsunod sa batas trapiko, at pagrehistro sa eleksyon. Pangalawa naman ang moral duties, mga obligasyong nakabatay sa konsensya at kabutihang asal. Walang legal na parusa, ngunit mahalaga sa mabuting pamumuhay. Halimbawa nito ay pagiging tapat, pagtulong sa mahihirap, paggalang sa magulang, at pagbibigay ng patawad. Kapag tinupad natin ang ating mga tungkulin, may magandang epekto ito hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng tao sa paligid natin. Kaya alamin natin ngayon ang mga paraan sa pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan. Unang paraan, pagsunod sa batas at alituntunin. Halimbawa, magbayad ng buwis, tumawid sa tamang tawiran, at huwag magtapon ng basura sa kalsada. Kapag tayo ay sumusunod sa batas, pinapanatili nito ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Isipin ninyo, kung lahat ay tatawid kahit saan nila gusto, siguradong madalas magka-aksidente. Ang mga patakaran ay hindi para pahirapan tayo, kundi para protektahan tayo. Pangalawa, pakikilahok sa mga gawain ng pamayanan. Ang halimbawa nito ay pagdalo sa barangay meeting o pagtulong sa community clean-up. Ang komunidad ay parang malaking pamilya. Kapag may proyekto o gawain at nakikilahok ka, ipinapakita mong handa kang makiisa para sa ikabubuti ng lahat. Kahit simpleng pagwawalis o pagtulong mag-ayos ng upuan sa barangay hall, malaking tulong na iyon. Pangatlo, pagrespeto sa karapatan ng iba. Halimbawa, pakikinig kapag may nagsasalita, paggalang sa matatanda, at hindi pininirang puri sa kapwa. Kung gusto nating respetuhin tayo, dapat marunong din tayo magbigay ng respeto. Kapag nakikinig tayo sa iba, ipinakikita nating mahalaga ang sinasabi nila. Kapag hindi tayo naniniri ng kapwa, nakatutulong ito para magkaroon ng tiwala at pagkakaunawaan. At pang-apat, pagmamalasakit sa kalikasan. Halimbawa, pagtatanim ng puno at pagtitipid ng tubig at kuryente. Kalikasan ay hindi lang para sa atin ngayon, kundi para rin sa susunod na henerasyon. Kung tayo ay magtatanim, maglilinis at nagtitipid, masisiguro natin na may malinis na hangin, sapat na tubig at maayos na kapaligiran para sa lahat. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtupad sa mga tungkuling nabanggit, nalilinang sa atin ang pagpapahalagang mapanagutan o accountability. Ang mapanagutan o accountability ang lilinanging pagpapahalaga sa araling ito. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito?
Ito ay nangangahulugang handang tumanggap at gampanan ng sariling tungkulin bilang mamamayan at kayang manindigan sa mga ginawa, mabuti man o mali, para sa kapakanan ng sarili, kapwa at bayan. Halimbawa, sumusunod sa batas kahit walang bantay. Pangalawa, nakikilahok sa mga proyektong pampamayanan. At inaako at inaayos ang pagkakamali kung may nasuway na alituntunin. Konklusyon ng aralin. Ang tungkulin ay hindi lamang utos o obligasyon. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng malasakit at pakikipagkapwa. Kapag tinutupad natin ito, nakakatulong tayo sa pagkakaroon ng maayos, ligtas o maunlad na pamayanan. Sinasabi nga sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao.